Hello! Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan, at welcome! Welcome sa Triple Eight Media. Ito po yung lingkod, Robert. Okay. Kamusta kayo, mga kababayan, ha? Ilang araw na lang po, ha? Isang araw na lang. Dalawang araw na lang, ha? Today is October 30. So 2 days na lang, November na. Halloween. Halloween. Alam po natin na mga kababayan natin o karamihan sa mga kababayan natin ay magsipag-uwian sa mga kanya-kanyang probinsya. Okay? Kaya ating pong may papayo ay tayo po ay mag-ingat sa biyahe. Sa mga biyahero dyan, mga driver katulad ko, kung maaari po, wag po kayong magmaniho, wag kayong uminom. Kung kayo po ay bibiyahe ng malayo, wag po kayong iinom. Kapag kayo ay magmamaniho. Okay? So ito po, alam po ninyo, ang ating pag-uusapan ngayon, ito po ay may kaugnayan dito sa dalawang tao. Masasabi natin na parehong ang mataas ang katungkulan sa gobyerno. Alright? So, masasabi natin na magkaiba ang kanilang pananaw sa politika, magkaiba ang kanilang pananaw sa nangyayari sa bansa, sa sitwasyon ng bansa, partikular sa drugs. Partikular sa drugs. Okay? So ito po, pakinggan po ninyo itong opening statement nitong dalawang senador. Unahin po natin itong si Senador Rizal Ontiveros and then Senador Robin Padilla. Alright? So ito po, Papasalamat ako sa ating chair dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima at naulila ng war on drugs. Their stories deserve to be heard and should spur us to action. Mga kababayan, dati, walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko. In the end, the perpetrators were even rewarded. Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimula ng pagkamit ng hustisya at paghihilom para sa kanila at sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Magang salamat, Mr. Yan po ang talumpati opening statement nitong si Senador Rizal Ontiveros. Okay? Mga kababayan, ako po ay matagal na nakasubaybay sa dating Pangulong Duterte. Okay? At every time na siya po ay magtalumpati, particular sa droga, siya po ay nagsasalita ng ganito. Ina-address niya ang kanyang sinasabi, sabi niya, sa mga kriminal, mga drug addict,
drug pusher, drug dealer, drug protector. Tumigil na kayo. Dahil pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo. Sabi pa ni Pangulong Duterte, if you destroy my country, I will kill you. Wala po siyang binabanggit na Pilipino, ibang lahi, kritiko, journalist, asawa, anak. Taliwas sa binabanggit ni Senador Rizal Tuberos. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, kapag ikaw ay addict, criminal, at hindi ka tumigil, yan po, kahit maghanap kayo ng video na sinasabi ni Pangulong Duterte, wala kayong maririnig ay nagbanggit siya ng anumang lahi. Wala. Ang sinasabi ni Senador Rizal Tuberos ay isang masasabi natin na pamumulitika, propaganda. At sinasabi niya na ito daw ang war on drugs ay kailanman hindi magiging honor sa lahat sa mga Pilipino. Ako Pilipino. Walang halong dugong banyaga. Tunay na Pilipino, pero masasabi ko, pinagmamalaki ko ang war on drugs ng dating Pangulo. At naniniwala ako na hindi lang ako ang nagsasabi niyan, ang magsasabi niyan. Naniniwala ako na majority ng mga Pilipino ay pabor sa war on drugs sapagkat isang patunay dyan, mataas ang rating ng Pangulong Duterte nung siya ay bumaba. At nung isa pang patunay dyan ng itong mga tumatakbo ng mga senador, congressman, mayor, at isang patunay dyan ng lahat o karamihan ng mga politiko na iniendorso ng dating Pangulo, majority na nanalo. Ibig sabihin, pabor ang mga Pilipino sa war on drugs ng dating Pangulo. Sa katunayan, loser nga itong mga kakampi. Itong mga kasamahan ni Rizal Tuberos, mga loser. Ibig sabihin, hindi totoo ang kanya sinasabi na ang mga Pilipino ay ayaw sa war on drugs. O ito po, pakinggan nyo naman itong talumpati nitong si Senador Robin Padilla. At ikumpara nyo kung sino ang nagsasalita na may nanggagaling sa puso, na walang halong politika. Malalaman ninyo dito kung sino ang tao na nagsasalita at ina-address ang tunay na kalagayan ng bansa. Ito po, pakinggan nyo. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino, Coco Pimentel, III, magandang umaga po. Sa amin pong Pro Tempore, Senator Jingo Estrada, sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, Sir, at sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Rizal Tuberos, at siyempre po sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa, at sa amin pong malasakit King, Senator Go, at sa lahat po ng mga bisita, at siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang aking pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay
convicted. Ako po'y nakulong. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga drugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, ay ibinunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala pong totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan, yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po itatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa komersal niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon. Yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Ako unang napansin ko, itong si Senador Robin Padilla, nagsasalita na walang binabasa, walang script. Ika nga. Ang kanyang sinasabi ay nanggagaling siya kanyang puso, sa kanyang experience, sa kanyang kaalaman, sa kanyang nakikita sa nangyayari sa bayan. Kaya kung makikita ninyo, kung mapapansin ninyo si Senador Robin Padilla, na sinasabi ng iba ay artista lamang, ay talo pa, nilampaso pa itong pahayag naman ni Rizan Tubiros na namumulitika lamang. Itong sinasabi ni Senador Robin Padilla, totoo po yan, na naglipa na ang mga kriminal noon nung wala pa si Pangulong Duterte. Pag-alagala ang mga adik, hold upper, snatcher,